Magandang araw po, ako po si Teacher Laarni at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po na ito ay papakita ko po sa inyo ay isa sa mga powerful applications na pwede po natin magamit ngayong new normal. Sa paggawa ng account sa Nearpad, type lang natin sa Chrome nearpad.com. Then, ito yung makikita natin. Dito, maglalagay ng code si student na ibinigay ni teacher para makapag-join sila ng lesson. Dito naman tayo pwede mag-sign up for free as teachers. Pwede rin dito. So, click natin yon. And then, pwede tayong mag-sign up with Google or sign up with Office 365. Kung ayaw naman natin ng dalawa, pwede natin ilagay yung mga required na information dito. And then, click natin yung I'm not a robot. I agree to Nearpad's terms and conditions. Then, click sign up. After nyan, punta ka sa email na ginamit mo dito para ma-activate mo yung account mo sa Nearpad. Pag meron ka ng account sa Nearpad, pwede na natin i-click yung login. Or, meron din ditong login sa labas, dito. Click natin yon. And then, ako kasi, ang ginamit ko po ay login with Google. So, click ko po yon. Then, piliin ko yung aking Gmail na ginamit. So, ito yung makikita natin pag meron na tayong Nearpad account. Dito, pwede rin tayong maglagay ng code para makapag-join tayo ng lesson. Dito, ito yung aking My Library. Dito ko makikita yung mga na-create kong slides at saka yung mga folder na nagawa ko na. So, dito rin tayo mag-create ng another slide or ng another folder. Dito sa report, dito natin makikita yung mga na-launch natin na slides at yung mga results ng activities ng mga bata. Dito sa Nearpad Library, dito natin matatagpuan yung mga customized na videos and lessons na meron na si Nearpad. At pag maghahanap tayo ng mga lessons and videos, pwede natin siyang i-filter. Click lang natin dito kung ano yung kailangan natin. So, for example, lessons, science, then high school. Ayan. Tapos, marami ka ng choices na filter na yan. Pili ka lang ng isa, click mo para ma-preview mo yung lesson. And kung gusto mo siyang idagdag sa iyong library, nakita mong okay siya after mo ma-preview, i-add mo siya, click mo tong add to my library. Yan. Pag okay ka na dyan, mapupunta na siya sa iyong library. And dito naman, makikita natin yung teacher resources. Dito natin matatagpuan yung mga trainings na binibigay ni Nearpad para sa mga teachers and students. Dito naman makikita natin yung ating account sa Nearpad. Dito natin ma-change yung information natin. And then dito natin makikita yung ating storage. So, ang aking storage ay 43.6 MB out of 100 MB. 100 MB lang dahil free lang yung account na ginamit ko. So, paano natin maalalaman kung anong difference ng free sa may bayad na ito po yun. Kapag po free account, ang tawag ay silver, 100 MB yung storage niya. 40 students lang po per session, per lunch po yon ng iyong slide. Tapos, hindi po natin siya pwedeng magamit as Google Slides add-on. Kapag gold naman, ayan po yung difference. 1 gig siya, 75 students. Tapos, pwedeng magamit as Google Slides add-on. Ganon din kapag platinum, mas malaki po. Next is gagawa na tayo ng slides sa Nearpad. Sa paggawa ng slides sa Nearpad, click lang natin yung create. And then, ito yung makikita natin. Hindi natin pwedeng piliin yung Google Slides kasi free lang nga po yung account natin. Tapos, videos naman po, interactive video lang nagagawa natin. So, click natin ay lesson. Then, ito yung makikita natin. Pwede natin i-change yung title. For example, sample
slide, Nearpad. Click natin enter para ma-save. And then, dito tayo mag-add ng slide. Ito yung i-click naman natin kapag gusto natin mag-upload ng mga files galing sa computer natin or sa Google Drive natin. So, click natin yung add slide. Ito yung makikita natin. Pwede tayo maglagay ng content or ng activities. Kapag content, ito yung usual na ginagamit kapag sa discussion. Kapag activities naman, ito yung mga interactive na gusto natin ipagawa sa mga bata. So, sa content muna tayo. For example, gusto natin maglagay ng slide title. So, pwede ka dito mamili ng template. So, ito yung piliin natin. And then, dito, pwede kang maglagay ng text. Piliin mo lang ito, click. Or ng video. Or ng image. Ayan. And then, pwede ka rin mag-upload ng file galing sa iyong computer. So, click mo lang yon. Then, pili ka na ng i-upload mong file. Pag nakapag-upload na tayo, pwede natin siyang palakihin. Click natin to. Or paliitin. Pwede natin siya i-delete. Click natin to. Then, lagyan ng title, Sample Nearpad. Pag okay na po yan, pwede natin i-click yung preview. Pwede tayong maglagay ng audio file. Ayan. Or pwede natin i-change yung layout. Or ng background. Ito na po yun, naglagay na tayo ng image. So, after nyan, okay na, click natin save and exit. Then, click natin save. Pag meron ka na yan, pwede ka ulit mag-add. Content muna tayo ulit. Maglagay tayo ng 3D. So, sa 3D, mamimili ka lang ng gusto mo dyan. Yan. Yan. Marami kang choices dyan. So, kunyari, animal cell yung kailangan natin sa science. Yan. So, meron ka ng animal cell. Nilagay ko na siya. Halos pare-parehas lang yung paggawa nito sa content. Halimbawa, ang gusto mo naman ilagay is virtual field trip, VR field trip. Ita-type mo lang kung saan mo gustong pumunta. For example, gusto mo sa Batanes. So, filter natin, lagay natin Batanes. Tapos, click natin yung search button. Yan. So, ito, Batanes Island in the Philippines. Click natin yon. Pwede natin siya i-preview. Ayan. Pag okay na sa'yo, nagustuhan mo na siya, ayan, maganda to sa topic ng volcanoes. Makikita yung mga volcanoes, mapupuntahan ng mga bata. So, click natin done. Ganun lang rin po sa paggawa ng 3D Nearpad. Halos parehas lang po ng sa field trip. And then, kunyari, lagay pa tayo ng isa. Gusto natin maglagay ng BBC video. Yan, maraming choices dyan. Mamimili ka lang. So, for example, ito yung gusto natin lagay. Pwede mo siyang i-preview muna. Pag okay sa'yo, click done. Another slide. Lagay tayo ng sway. Sa sway, pwede kang mag-create ng sarili mo. Pwede rin maglagay ka ng mga customized na nandito na. Mamimili ka lang. So, piliin natin kunyari, animals. Kunyari, kailangan natin ng butterfly. Pwede mo muna siyang i-preview. Yan. Pag okay sa'yo, click mo add sway. Yan. Then, another slide. Maglagay tayo ng PDF viewer. Kunyari, pwede sa Google Drive nang galing. Pwede sa yung computer. Click natin yon. Kung ano man yung kailangan mo upload. Then, eto na siya. Halimbawa naman, audio, pwede kung meron kang ni-record na audio file. So, click mo lang dito, galing sa computer mo, or galing sa Google Drive, ito yung click mo, then hanapin mo yung audio file. So, di na ako maglalagay kasi wala akong na-create nun. Simulation. Pili ka lang dito sa mga pet simulation na pwede natin magamit sa ating discussion ng lesson. So, kunyari ito. Yan. So, meron ka ng simulation.
Then, another, bawa slideshow. Halimbawa, gusto mo mag-upload ng PowerPoint presentation. Kunyari, ito, Nearpad. Open natin. Ayan. Meron ka na agad slideshow. Then, next, another, bawa, gusto mo maglagay ng web content. Lalagay natin dito yung URL ng web content na gusto natin. Lagay natin yung URL dito. Yan. Tapos, click mo lang save. Yan. Add tayo another slide. Then, sa content, click natin video. Yan. So, dito, pwede tayong mamili ng videos galing sa library ng Nearpad. So, pwede mo siya ulit i-filter dito. Then, pwede rin galing sa YouTube. Pwedeng galing sa video ng library mo kung meron ka. Pwedeng mag-upload ng video. Click lang natin to pag galing sa computer. Ito kapag galing sa ating Google Drive. Sa ngayon, pili tayo ng video galing sa YouTube. So, hanapin natin yung video ni Neil JC. Ito yung aking YouTube account. So, pili tayo ng video dito. For example, itong photosynthesis. Click natin yon. Then, click natin yung save. Yan. So, ito na yung makikita natin. Kagandahan dito, pwede natin i-trim yung video. So, mapansin natin, siya ay 1 minute and 32 seconds. So, pag tinrim natin siya, iikli yung video natin. Ayan. So, pag kinilik natin ulit yung trim, siya ay magiging, ayan, 28 seconds na lang. Ikli na siya. Pero, anytime, pwede mo siya i-edit ulit. Buo pa rin yung video, pwede mo ibalik sa dati. So, isa pa, pwede mo siyang i-edit yung playback speed. Ito yung choices. Ayan. And yung video quality. So, di ko na yan masyado ginagalaw kasi yan na yata yung max niyan. And then, sound. Tanggalin muna natin yung sound. Ayan. Tapos, i-play natin yung video. Ayan. So, ngayon, pwede tayong maglagay dito ng interactive na question. Yan. For example, gusto mo maglagay sa 0.10 seconds. Ayan, 0.11 seconds na. Lagay natin yung open-ended question. Or pwede ring multiple choice. So, type natin yung question dito. What is the video all about? Then, click natin yung save pag okay na yan. Then, click natin ulit yung play. Mapansin natin, meron lang siyang dot. Ibig sabihin ng dot na yan, dyan makikita yung interactive question na nilagay natin. So, halimbawa gusto mo ulit maglagay dito sa part na to. Click natin yung add an activity. Piliin natin naman multiple choice. Ayan, kunyaring question lang. Then, choices. Lagay tayo ng kunyari. Roots. Then, add an answer. Kung gusto mo pang maglagay ng isa pang choices. Leaves. Ayan. And then, kung ano yung tamang sagot, click lang natin yung check. Tapos, click natin yung save pag okay na yun sa'yo. So, mapansin natin, dalawa na yung dot kasi nandun yung dalawang interactive question na nilagay natin. Click natin save. Yan. So, meron ka ng interactive video. So, kapag gusto natin i-edit yung mga nilagay natin na yan na content, i-double click lang natin siya. Ayan. Click natin yung edit. Para kung gusto natin siyang palitan anytime. Okay? So, balik natin dun sa animal cell. Ayan. So, kapag naman gusto natin siyang i-delete, click lang natin kung ano yung di-delete natin, tapos click mo yung delete slide. Pag gusto natin i-copy, dalawang slide yung mangyari, Ctrl+C.
And then, Ctrl+B, pagpe-paste mo na siya. Add tayo ulit ng slide. Ayan, activities naman tayo ngayon. Piliin natin, kunyari, yung poll. Then, dito tayo maglalagay ng question. Have you ever used Nearpad before? And then, dito yung answer. Yes. No. Pwede tayo magdagdag ng answer dito. Add ng timer. Pwede rin. For example, 2 minutes. Add. Pwede tayo maglagay ng media, video, or audio instruction. Pwede din natin tong i-on para ma-allow yung students to select multiple options. Pero kung gusto natin isa lang ang kanilang sagot, so okay na po yun. So, pag yan okay na po sa inyo, click lang po natin save. Yan. So, meron na po tayong poll. Then, add another slide. For example, lagay naman tayo ng fill in the blank. So, mamili tayo ng template dito. Kunyari, ito gusto natin. Type natin, Nearpad is a dynamic online platform that can be used for your synchronous and asynchronous teaching. Yan. So, pag okay na yan, click mo yung next. Then, piliin mo yung word na gusto mong maging blanco. So, for example, Nearpad, online, asynchronous. Yan. Click mo yung done pag okay na yan. Okay, next. Add tayo another slide. Piliin natin collaborate board. Mamili ka ng board na gusto mo. Ito na lang. Pwede ka maglagay ng picture, topic, title, reflection, tapos description. What have you learned today? Yan. Then, click mo yung save. Pag okay na. Yan. Another slide. Hanapin natin. Pili tayo ng memory test. Yan. So, pili tayo ng image. Pwede kang mag-browse ng image from your file or search natin ng image. For example, Nearpad logo. Click mo yung search. So, ayan. Pwede ka nang mamili dyan. Ayan. Ayan. Iba-ibang Nearpad. Puro Nearpad. Itong puti. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Okay. Then, pag okay na yan sa'yo, click mo yung done. Okay, next, add tayo ulit another slide. Activity. Maglagay tayo ng open-ended question. Then, lagay natin dito, what have you learned today? Ayan. So, ganun po ulit. Pwede tayo maglagay ng timer, ng media, video, or audio instruction. Pwede nating enable yung student audio recording. So, pag okay na yan, save natin. Ayan. So, meron na tayong open-ended question. Add tayo ulit another slide. Maglagay naman tayo ng draw it.
Ayan. So, dito tayo maglalagay ng instruction. Pwede rin tayo maglagay ulit ng media, video, or audio instruction. So, draw something about yourself. Ayan, kunyari lang. Tapos, pwede tayong mag-upload ng background image dito kung gusto natin. Click lang natin yon. Dito kapag galing sa computer, dito kapag galing sa Google Drive, dito kapag galing sa Google, pag gusto natin mag-research lang. Then, pwede tayong mag-add ng timer. Pag okay na yan, click natin save. Pwede rin po tayo dito mag-upload ng file. Tapos, yan, kunyari ito, heart. Ayan. Tapos, after nyan, pwede natin siya i-convert to draw it. Click lang po natin yung slide na yon, then click natin yung convert to draw it. Yan. Tapos, click natin, do you want to keep a copy of the original slide? For example, so click mo yung yes. Ayan. So, meron ka na original slide na heart. Ito yung draw it. Kung gusto mo siya i-edit, double click mo lang yon. Ayan. Then, dito, maglagay ka ng instruction. For example, color and label the parts of the heart. Heart. Ayan, kunyari lang. Tapos, pwede natin lakihan yung picture or liitan yung picture. Mag-add ng timer. Pwede natin i-move yung picture kung gusto natin siyang baliktarin. Yan. Tapos, pag okay na yan, save natin. Yan. So, meron ka na ring draw it. Matching pairs. Ayan. For example, match the logo to the correct word. Ayan. Then, add pair tayo. For example, Nearpod. Tapos, dito, add ng image. Hanap tayo ng Nearpod logo. Search natin. Click natin yung search button. Tapos, ayan. Click natin save. Ayan. Then, pwede ka mag-add ng another pair dito. Okay. Add another pair. Google Meet logo. Google Meet. Then, add image. Google Meet logo. Search. Kunyari ito. Save. Yan, done. Yan, okay na. So, pwede mo siyang i-preview muna. Nearpod, ito, tas Google Meet, yan. Then, pag okay na sa'yo, save. Pwede mag-add din ng timer doon. So, parang paulit-ulit lang talaga siya. Next, add tayo another activity. Maglagay tayo ng quiz. Sa quiz, dito ka maglalagay ng question. Which of the following is known as the red planet? Yan. Tapos dito ka maglalagay ng option. Mars, Earth, add answer, Venus, add answer, Mercury. Yan. Tapos, click mo kung ano yung tamang sagot. Check yan. Then, dito ka maglalagay ng question, ng add ng media or video or audio instruction, timer. Pwede mo rin siyang i-duplicate na lang. Ayan. So, ito na agad siya. Question 2 of 2. Tapos, baguhin lang natin yung tanong. Lagyan natin question mark. Is the hottest planet
which of the following is the hottest planet in our solar system? Solar system. Yan. Which of the following is known as the hottest planet in our solar system? So, babaguhin lang natin yung sagot, magiging Venus instead na Mars. So, okay na yan pagka nakagawa ka na ng mga question. Then, dito ka magdi-delete pag ayaw mong, kung gusto mong baguhin yung mga answers mo. So, pag okay na yan, click mo save. Yan. Ganun din sa paggawa ng ng time to climb. Pag ito yung kiklik mo, ganun din, halos parehas lang. Ang kinaibahan lang, meron siyang picture. Pwede ka maglagay ng picture sa time to climb. So, for example, yung quiz, gusto mo i-convert sa time to climb, pwede po yun. Click mo lang po yung slide ng quiz, then convert to time to climb. Tapos, do you want to keep the copy of the original slide? Yes. Meron ka na automatic time to climb. And then, kapag gusto mo siya i-edit, double-click mo lang siya. Ayan. So, pwede mo na siya ulit i-edit. Pwede ka mag-add ng question, pwede hindi. So, pwede dito image, yung mga answer. So, click mo lang itong image. Ayan. Are you sure you want to change the answer type? Yes, for example. Yan. Tapos, mamimili ka dito. Yan. Tapos, dito ka mamimili. Bawa, Mars. Ganyan. Planet. Yan. Yan, mga ganyan. Yun, mga ganon. Okay? So, ganun lang po. So, cancel natin to. Huwag na natin i-save. Okay, ayan. So, ngayon, hindi na tayo maglalagay ng flip grid assignment kasi hindi ko pa siya na-try. Hindi ko pa na-open ulit yung flip grid classroom ko. Yan. So, pag okay na lahat yung slides mo, save and exit mo na or pwede rin i-preview mo muna. So, save and exit na natin. Ayan. So, once na na-save na po natin, ito na po yung makikita natin. So, dito po, pwede natin siya i-edit ulit anytime. Pwede natin i-preview. Then, dito, pwede natin siya i-share with teachers. Pwede natin siya i-duplicate, add to folder, export PDF. Pwede natin i-check yung reports ng na-launch na natin dito. Pwede rin natin siya i-delete. Yan. So, ngayon po, ila-launch po natin siya as live participation. Pag live participation, ito po yung parang synchronous type. Si teacher lang po ang allowed na mag-manipulate ng slides. Kapag naman po sa student phase, ito naman po yung parang asynchronous. Ibibigay lang ni teacher yung code sa mga estudyante niya, and then bahala na si student kung kailan niya i-open yung Nearpad. So, click natin live participation. Ayan. Ito po yung code na ibibigay natin sa mga students natin. Pwede rin natin i-copy yung link. Tapos, saka natin i-paste. Then, ito na po yung ating Nearpad na na-launch na natin. Dito sa pinakaunahan, makikita natin yung student list na mga nakapasok na sa Nearpad. And then, pag okay na, move mo lang po yung cursor to the right para makapag-start na. Then, makikita mo na po yung mga activity na nilagay natin dyan. Ito yung 3D. Si student po yung mag-move ng cursor nyan. And then, ito po yung yan po yung ating virtual field trip. Si estudyante rin po yung magagalaw-galaw nyan. Then, ito po yung video natin. Pwede po sa device mo lang siya i-play. Pwede rin naman po na sa lahat ng devices, sa mga estudyante, kanya-kanyang play. Yan. So, kunyari po, all devices yung pinili ko. Then, ito po yung sway natin. So, si student din po yung mag-move niyan pababa. Ito yung ating PDF. Ito yung ating pet simulation. Si student din po yung mag-manipulate niyan.
Si teacher lang po yung mag-manipulate ng slide, mag-move ng cursor to the right and to the left. Ito naman po yung ating slide show na nilagay. Ito yung website. Kiklik lang to ng student para mapunta siya doon sa website na nilagay natin. Ito yung ating video na inilagay sa Nearpad. Piliin natin Students Play kasi interactive siya. May sasagutan si estudyante dito. Ito yung Collaborate Board. Would you like to approve student comments before they are posted? Kung tiwala ka naman sa mga estudyante mo, pwede po natin i-click no. Pero pwede rin pong yes kung gusto mo i-filter mo na yung mga post ng mga students natin. Then ito po yung memory test. Si teacher ay pwede rin maglaro dyan. Yan. So ito yung ating poll. Yan. Start natin yung activity kasi may minutes siya. May timer. So, kaya click natin start activity. Tapos, ito yung ating open-ended question. Ito yung ating draw it. Yan. So, ito yung draw it din na activity natin. Marami makikita ka dyan na student kapag nakapasok na sila sa Nearpad. Makikita natin mga drawing nila. Ito yung ating match pair. Ito yung ating quiz. Makikita natin score ng bata dyan at yung mga sagot nila. And then, ito yung ating time to climb. Yan. So, pag sa time to climb, mamimili tayo kung saan aakyat yung mga estudyante natin. For example, pinili natin underwater. Pwede na natin i-on yung sound or i-off yung sound. I-randomize yung answer or off. Naka-off siya. Yan. So, kunyari, start natin. Pag marami ng estudyante dyan, okay, nakapili na sila ng character nila, pwede na natin siyang i-click yung start. Okay. Kapag tapos mo na lahat, okay na lahat, click natin to para, click natin yung report para ma-download siya sa iyong email. Tapos, huwag natin kalimutan i-click yung end session. Yan. Then, are you sure? Yes. Para bumalik siya sa ganitong interface. Ayan. So, yun lang po. Sana po ay marami tayong natutunan ngayon. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito.